isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin. And this is our week starter show mga kapatid. Kaya again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa lahat ng umaantabay at tumatangkilik nitong programang ito. And we're still praying mga kapatid na patuloy na nagiging blessing itong programang ito sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Alright, so again, hindi ko na po papatagalin pa at we-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello. Hello. Magandang umaga rin sa pinakagwapong host Yan. ng IP. Anyway, maraming salamat po sa Panginoon. Magdadasal na. Yan, no. Salamat naman talaga sa Panginoon, ma'am. Oo, palagi nagpapasalamat ako kasi maayos ang pakiramdam ko. Amen. Oo, masigla ang lola at maayos ang tulog. Sana kayo rin. Anyway, napakaganda lalo na pagka week starter. Yes, totoo po yan. Na maayos ang pakiramdam mo. Amen. At nawa kayo rin mga manonood, ganun din. Yes. Ipaka-comment lang kung sinong hindi maganda ang nararamdaman. Sabi dito ni Ma'am Flor Solomon, shout out from Japan. Ayan, blooming Ma'am Julie, naka-lavender. Yan. Wow. Alain mo ba naman? Si Flor. Yeah, Flor. Meron ng signal doon. Ay, opo. Medyo matagal siyang nawala kasi nag-aaral. Alam ko nag-aaral yung batang niya. Ay, ganun po ba? Ayan. Ang Marvin Fernandez. Ayan, hello Sir Marvin Fernandez. Shout out sa iyo. Hello sir. Malapit na, ilang ano na lang. Ilang tulog na lang Sir Marvin at abangan mo na at magkikita-kita na tayo dito sa impormasyong pangkalusugan. Pasasarado ko ang Apo Bay. Yun! Matindi. Shout out din sa True Chicken. True Chicken, shout out sa inyo dyan, True Chicken. Sa lahat ng kumakain dyan sa True Chicken, shout out sa inyo. Practice na tayo. Parang nakakain ka na. Hindi pa ako nakakain. Ganyan ka naman Hindi pa ako nakakain. Ganyan ka naman. Pero shout out ko na itong True Chicken na ito. Basta gusto ko rin pasalamatan si Sir Joji Lacson. Hey, Sir Joji Napakasarap ng calamares. Yes, Sir Joji. If you want a healthy calamares, order na kay Joji Lacson. Yeah. I-PM niyo po siya. Yes. Pero napakasarap po. Napakasarap, Sir Joji. Grabe. At damang-dama mo yung yung tentacles ng Oo. Shoutout muna kay Ma'am Sheila Haramilio. Hello po, Ma'am Sheila. Happy watching and happy viewing, Ma'am Sheila Haramilio. Papatiin na rin natin si Leslie Karangian. Hello po, Ma'am Leslie. Ma'am Nitz Bupe. Oy, Ma'am Nitz, hello po. Ma'am Mirna Alanige. Ma'am, hello po, Ma'am. Trucks Ramirez? Huh? Trucks ba tayo? Okay, whatever. Arian Dinglasan. Yan. Ma'am Carla Miguela. Oy, hello po, Ma'am Carla. Franz Paul Ibarwang. Hello, sir. Genesis Castillo. Yan. Ma'am Muriel Garino. Yan. Shoutout muna natin lahat ng mga PSS student, PSS alumni. Hello po sa inyo po diyan. I-ano natin yung dito nagko-comment ng mga PSS. Yan. Sabi po dito ni Sir Inas Castrens na imbag nga malem, Sir Conrad and Ma'am Julie from San Clemente, Tarlac. Wow, ang layo niyan. Hello, sir. At enjoy watching at sana may tawag nito. Sino yan, si Julie? Hindi, Sino? Ines. Ines ba? Sana. Ma'am Linda Quiñones, ewan ko kung nasa pa to, Batanes. Ay, oo. Napakagandang lugar ng Batanes. Shoutout kay Ma'am Lea Ramirez na konting ihip na lang ay talagang na to. Konti na lang, masusukatan na to ng niya. Ng St. Peter. Oo. Okay. Class Stewards 2022. Oo. Ma'am Hana. Ay, Class Stewards 2020 pala. Hana Garino. Yan, hello po. Shoutout kay Ma'am Maribel Hana Maamo. Yan. Ma'am Estela Eslawan, hello po. Happy watching. Chanel Das. Yan. Sa Hermate Salon, hello po sa Hermate Salon. Happy watching and keep viewing. Sir Jorald, pagaling ka.
Ang diwata ng Ramos. Ay, sino yan? Genevieve Ay, Balbuena. Diwata ng Ramos, Genevieve Oo. Balbuena. Roysa Nagpuon. Yes. Ponching Yan. Uera. Yan. Shout out sa lahat ng area po dyan, area leaders. Hello po sa inyo po. Ayan. And also, sabi dito ni Ma'am Genesis, what happened, Leia Ramirez? Ayan. Wala na, konting ubo na lang to. Mga 5 ubo na lang. Oo. Okay. 5 ubo na lang ang tatagal na itong batang to. Inom-inom lang ng tubig. Yun. Oo. Ma'am Elaine Barrientos. Hello po, Ma'am Elaine Barrientos. Okay. At siyempre, Sa lahat na nag-celebrate ng birthday dyan, Sino? happy birthday. Sa lahat nyo. Kung sino man na nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday. Itag nyo lang po dito yung mga nag-celebrate ng birthday dyan. And enjoy your day and enjoy the program. Alright? binabati ko rin ang Matikas 2010. Hello po, Class Matigas 2010. Yan. Happiest birthday kay Sir Jorald Arevalo. Ayan. Oo. Birthday? Yan. Jorald Arevalo. Birthday niya ngayon. Yes, dami yan. Birthday. Yan mo Alright. na, wag na lang muna pumunta dito. Ay, hindi pwede talaga, ma'am. Oo. Kasi talagang dyan. Celebrate mo na lang mag-isa. Dyan muna, oo. Shoutout ko lang sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Shoutout sa'yo. At sabi niya dito, nakakadalawang ubo na po si Ma'am Leia. 3 na lang. Ayan, Bila. Richard Jude Rico. Uy, hello po, Sir Jude Rico. Happy At- watching. Nanonood At ka saka ngayon. doon sa cute na baby niya. Ay, oo. Oo, Anong cute, pangalan cute. ng cute na baby niya, ma'am? Judas yata. Ewan ko. Hindi ko Oo. alam. Pero ang ganda ng kanyang anak. Amen, amen. Ana sa nanay. Davy Quiñones. Hello po, Ma'am Davy O Quinones. sige, inuna ko na kayo kasi yung iba sabi hindi daw sila na shout Ah, out. oo. Kaya binabati ko na ang mga taga North, South East, and West corners ng ating simbahan. at sa lahat ng mga nagagwapuhang mga area leaders. Hello po, area Oo. leaders. Sa Except- shoutout sa inyo. May exemption. Yan. Except natin, except. Sino? Ponching, Ay, bakit naman except? mas Yan. pinakagwapo. Oo. Yun talaga. Pinakagwapo. Sa aking mga mata siya ang pinakagwapong area leader. Yan. Lalo na sa devotion. Bilib ako dyan sa batang yan, ewan ko ba. Yan. Happiest birthday. Happiest birthday din kay Sir Janro Rico. Yan. Sino yun? Si Bogs. Ayan, si Bogs. Hello. Naku, hindi ko na alam yung mga Brother John Bogs, happiest birthday sa'yo, Brother Bogs. Enjoy your day. Birthday niya rin? Yes. Pag birthday, hindi ko naririnig. Parang gano'n. Batiin din natin ng mga kitchen crew. Yan, hello po sa lahat ng mga Kitchen kitchen staff. crew dyan, Oo. kitchen staff, kay Jay at Vincola, ayan, and also Rochebet, kay Rochebet Conte, si Melay, yan, si Ma'am Marivic Baga, hello, shout out kayo Marivic. dyan. Ma'am Josephine Negado, shout out sa napakasarap mong puto pao. If you want a great kailan? puto pao. Sige, Hindi. ikaw lang ng palaging Hindi ako binibigyan yun. binibig. Sige lang, okay Natikman lang. ko lang, Kasi ine-endorse bawal din ko sa lang akin ulit ang puto. ngayon. Kung gusto nyo po ng milky puto pao, ay dyan po kayo kay Ma'am Josephine. Tamo, natitikman mo talaga. May pamilky-milky ka pa. Yan kasi ang kanyang Dapat panama. cheesy. Milky and cheesy. Oo. Yan talaga siya, Ma'am. Ano kaya lasa Puto noon? pao. Yan. Shout out sa iyo. Napakasarap po talaga nung puto pao. Tapos doon po kay puro Makati Central tong mga nag-ano sa atin, no? Oo nga. Si Sir Joji Lacson, ano naman din yun? Calamares na napakasarap. Makati Central din yun. Oo. Pinagpapalayan lugar na yan. Eto pa, huwag natin kakalimutan din, sabi dito ni Ma'am Genesis Castillo, shout out sa napakasarap niyang lugaw din. Oh. Totoo naman yan. No? Nakatikim ka ng lugaw niya? Hindi pa. Ay, patay. Oh, nako, Ma'am Genesis. Iisa lang naman ang lasa ng Oo. lugaw, kahit anong sabihin, lugaw pa rin. Sa, Depende shout na out. lang sa toppings. Yon. Okay. Shout out sa lugaw ni Ma'am Genesis at sa pares din nila. Okay. Napakasarap talaga. Okay, sige mga kapatid. Parang lahat yan, natikman mo na talaga. Ay, ako,
Eto na, happiest birthday! Happiest birthday kay Ma'am Oo. Crizel Floresta. Ayan. Hello, ma'am. Happy birthday. Happiest birthday, ma'am. Enjoy your day together with Sir Daniel Floresta. Same ano ba tayo? Same date? Ha? Same araw tayo? Yes, ma'am. Same Okay. araw po tayo and same time. Yan ang kagandahan dyan sa Australia. Bye, kamusta ako kay, sa aking kaibigan si Preacher Daniel. Yeah. Sir Daniel, ha? Hello po. Namimiss ko na. Kailan kaya sila babalik dito? Oo nga eh. Sana Shoutout. sabay-sabay sila ni Marvin. Ay, oo, maganda ma'am. yan. Oo. Pero kakauwi lang nila, ma'am. Baka maubusan na sila. Shoutout muna natin si Sir Eugene Quintana, all the way from Sapang, Dalaga. Yan, At Mindanao. syempre si Ma'am Tess. Ma'am Tess at sa inyo pong mga kasamahan po dyan. Yan. Ma'am Tess, happiest birthday, Ma'am Tess. Ang dami po na may birthday ngayon, ha? Happiest birthday, Ma'am Birthday Tess din Quintana. niya? Opo. Yan. Sige. Happy birthday. Ito po. Pasulat lang yung Gcash Yes. number. Happy birthday din kay Ma'am, hindi pala birthday. Uy, si Cyril, Cyril, nanonood oo. na. Hello po, Ma'am Cyril. Na- Happy watching. Na ano ko yun yung mga heller. Yes, oo, hello. Tsaka parang siya nanguna lang sa South. Correct. Oo. Na dulungkot ako dahil hindi tayo nasusuportahan ng mga taga-South. Yun. Nako. Family. Nako. Alam ko nag-ano sila. Soul winning. Soul winning. Nasa area silang Yeah. lahat. Sa pangunguna ng aming leader, Yan, oo. Rutlin Pasqua. Alright, siyempre magbigay muna tayo habang hinihintay natin ating tagapagsalita. Mas maganda habang nagsha-shoutout ka dyan, magbigay muna tayo ng mga health tips para sa kanila ngayong medyo tag-ulan, mga kapatid. Ang lagi naming paalala sa lahat ng mga lumulusong sa baha, mga kapatid, wag na wag kayong uuwi ng inyong pong tahanan or papasok ng inyong pong mga tahanan ng hindi Huhugas ng paa. Okay? ng tubig at sabon. Yan, wag lulusong ng baha ng merong sugat sa paa. Kahit pa yan ay kate-kate or kanong ano-ano pa man yan, wag na wag lulusong dyan, mga kapatid. Dahil Sa leptospirosis. Alright? So again, yan po ang isang health tips namin para po sa inyo ngayong umagang ito. At dyan na po nagwawakas ang di ba pala? Hindi. Hindi Ganito, pala. ang gusto ko din palalahanan sila kasi marami ring may mga bulutong. Yan, o isa pa yan. Bulutong water. Yes, kaya mga kapatid, yung bulutong water po na yan ay please, ay kayo po ay mag-ingat at lumayo-layo sa mga taong yan. Oo, kasi talagang mabilis at talamak po talaga yan. Mabilis po Marami, makahawa oo. yan. Oo. Yun ang maano doon yun ang delikado, madaling makahawa. Oo. Kaya kung meron man kayong ang tawag nito kamag-anakan or talaga nasa tahanan, ay magandang i-isolate nyo po muna sila. Alright? Itabi lahat ng mga ginagamit nila, lahat ng mga damit or somewhat, itabi. Okay? So, and then afterwards, mas maganda kung yung mga damit na yun ay wag nyo pong ihahalo sa mga damit po ninyo. Kasi, lalo na sa mga labahan. Kasi mabilis makahawa po yan. Hanggang gumaling na lang po, wag mo nyo munang isama. Yan, oo. Kaya mag-ingat, doble ingat po tayo. Yan ang mga talamak na mga sakit po ngayon. Bulutong at leptospirosis and also ang dengue. Oo, ang dengue po talaga ngayon ay talamak kasi lalo na ngayon umaaraw na. Kapag umaaraw po, mas medyo tumatalamak yung dengue dyan kasi nagkakaroon na ng stagnant water. So, yung mga stagnant water po ninyo dyan, iwas-iwas. Okay, bakit? Tawa-tawa. Sabi ni Ponching dito, Brother Jorald, uwi ka muna ng province. Yan, oo. Tama. Wag naman, kasi mga hawa din doon. Ay, oo. Di rin siya Oo, kahit siya, mainam na doon sa bahay. Ito po yan, mga kapatid. Kapag medyo matanda na po talaga nagkakaroon ng bulutong, talagang grabe. Oo, talagang sobrang dami. As in, talagang magsisilabasan niya. Oo. Gusto ko rin batiin si Sir Harold Lawan. Oo. Hello po, sir. Maraming Nuwal po salamat. yan. Nuwal. Harold Nuwal. Ganun ba? Opo. Binaliktad niya po yan. Kasi yan po, sa area niyo po yan, ma'am. Okay. Sa South. Yung ano yan, yung...
Hindi Oo. kasi ako nag-ano ng mga bali-baliktad. Oo, yan. Tama. Huwag kasi ganun. Nuwal? Nuwal. Nuwal, oo. Harold Nuwal. Oo, at Yeah. nagpapasalamat ako dahil tumulong siya sa akin kagahapon Yan, oo. na mag-dispose Ay! ng mga lahat ng okay. Kagamitan mo. Oo, nagbawas po ako at Nagbawas ka. ano ba tawag doon? Deprove. Ano? Nag-defrost. Iba yun. Hindi. Sa rep yun eh. Hindi, yung ano. Basta yun na yun. Oh, yun na nagbawas. yun. Basta Oo. lahat ng basura sa bahay. Yan. Oo. Oo. Again ha mga kapatid, paalala po namin yon pagdating sa leptospirosis, wag na wag lulusong sa baha, lalong-lalo na sa mga, kahit ano lang yan, simpleng mga, ano lang po yan, simpleng mga tubig-tubig lang po yan. Ako, wag na wag mga kapatid dahil pwede kayong makakuha ng leptospirosis. And sa bulutong naman mga kapatid, ay layo-layuan niyo po sila. No? Isolate ng maigi hanggat maaari, may isa silang mga kwarto dyan and then bibigyan nyo na lang po ng pagkain, wag lumabas, no? And then make it sure na maganda pa rin yung pananamit, wag masyadong balot na balot. Oo, maganda yung ano yan, yung light clothing lagi pagdating po dyan. Kasi Makati po yan eh. Yung bulutong po na yan. Lalong-lalo na kapag pagaling na. Oo, kasi ano yan eh, nanunuyo na. Yan, nanunuyo na yung mga ano nila. Kaya magkakaroon kayo mga bakas-bakas sa muka. Yan. At syempre, as always, ang dengue. Opo, ayan, dengue. Kasi no? nandyan na naglalabasan ng mga lamok. Oo. Kasi sa kanila, nababasa sila. So, mag-ano yan. Kaya yung mga may mga ganyang klaseng karamdaman mga kapatid, alam niyo na nandun sa barangay ninyo ay merong or sa kapitbahay ninyo may dengue. So very prone na rin po kayo. Kasi alam naman natin kung paano nalilipat yung dengue na yan eh. Oo. Kasi yung dengue na yan ay pag naagat, kunyari si Doc Julie, may dengue po siya, and then kinagat siya ng lamok, at kinagat ako ng lamok na yon, doon ako pwedeng mahawa. Kaya mabilis po yan. Kasi dito po sa Pilipinas ay napakaraming ano nga ulit na lamok yon. Sige nga, papapremyo tayo, Doc Julie. Kung natatandaan pa nila kung anong klaseng lamok ang Sige. nakakapag-lipat. 100 peso load. 100 pesos load, mga kapatid. Anong lamok yung nakakalipat nung dengue na yan? Yon. Sige, tingnan natin ha. Tingnan natin. Iba yun, walang Android lamok. Tingnan mo, Doc Julia, kung ano. Bigyan ko na kayo ng clue. Letter A. Sige. Sige. Yellow. Hindi. Ay, ba? Nanalo na ang ang Ponching. Sige nga. Ano sabi? Ano ba sinabi mo? Tingnan natin kung tama spelling. Paki-shoutout mo nga ang Parang hindi si Ponching. Bakit sa akin dito si Ma'am Tess Quintana? Ma'am Tess Quintana nandito. Sa akin eh. Patingin nga sa'yo, Doc Julie. Ayan. Tingnan mo na lang. Okay, sige. Yun nga lang. Panalo po si Sir Alfonso Owera. Yan. 80s Egyptine. Yan. Nakapag-google ka agad? Oo, ang bilis, di ba? 80s Egyptine. Yun po yan. Yun, so, 100 pesos load. Maganda yan kasi na-discuss na natin yan before. Di ba? Na-discuss na natin yan before. Kaya, yun po yan. Hindi, si Ponching talaga. Oo. Medyo, Ano yan? may mga additional letter kay Ma'am Tess. Oo, tama. Medyo wrong spelling. Oo. Yun na lang po at Kita-kita na lang tayo next. kita-kita na bukas. Hindi pa po dumarating ang aming Hindi ba kapatid, maganda kasi talaga yon. Kasi alam naman natin yung 80s Egyptine po na yan, napakarami po niyan dito sa Pilipinas. Kaya prone talaga tayo at mabilis
na ano yan, mabilis na makapunta po yan sa iba't ibang mga bata or ano. Oo, yung Aedes aegypti po na yan, di ba? At kung ang palatandaan po nung lamok na yan ay anong meron sa kanya? Ano? Anong meron doon sa lamok na yon para malaman nila? Tanungin natin si Ponching. Sige. Ha? Black and white. Matindi, ha? Matindi. Tama. Meron siyang black and white na spots. May mga white spots siya. Kasi black naman yung lamok eh. So may mga white spots siya. Bigyan natin ng kape, si Jello. O-bar, coffee. Meron ba? Barista. Hindi ko na nakikita ang mga obarista. Barista. Yan. Drip coffee. Sabi dito ni Ma'am Genesis, stripes. Teka, may natikman akong kape. Ay, ano yan? Pakishare mo naman. Ay, oo nga pala. Equi Latte. Latte. Yan. Napakasarap. Latte. Hindi, masarap talaga siya, no, Ma'am Oo, Julie? nandun sa My Story. Ay, Equi Latte. So, yun na mga kapatid, tatandaan nyo yan. Kaya mabilis kumalat yung Aedes aegypti sa kadahilanan, dengue, dahil dun sa Aedes aegypti, marami po tayong ganon. Pero baka kasi magpanik na kayo pag nakita kayo, kinagat kayo ng lamok na may white spots and then nagpanik na kayo, baka may dengue na kayo. No, hindi po yun. Not necessarily. Guarantee. Alright? Yun lang ang pwedeng mag-carry nung may dengue. Kaya nga pag may dengue na sa isang lugar, very prone na. Oo, very prone na sa mga nakararami. Oo, lalong-lalo na sa mga lugar po natin dito sa Metro Manila, ma'am. Dikit-dikit kasi ang tahanan. Kaya mabilis po yan. No, mabilis po talaga yan. So, isang kagat lang kay Doc Julie, pwede nang mapasa doon sa kabila. Kasi hindi mo naman namamalayan pag tulog ka na eh. Alam mo, mamonitor mo pa yan. So, mas maganda mga kapatid, para kontra nyo na sa kanila doon sa lamok na yon. Kung nabalitaan niyo na within the area ay merong dengue, insect repellent na. Oo. So mag-ano na kayo doon? Magpahid na kayo ng mga lotion. Oo. Tapos magkulambo hanggat maaari, mga kapatid. Kasi mahirap na. Tsaka Mahirap lalo na. na yung mga lalagnatin ka dito eh. Oo. Na hindi halos tablan ng paracetamol. Yes, hindi yan to talaga. Ang lagnat po ng dengue ay talagang nasa 39. Yan. Tapos tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Kaya kung kayo man ay may mga ganyang klaseng karamdaman, talagang magpa-check up na. Lalong-lalo na pagbata, Doc Julie. Yung mga baby. Mga toddlers, huwag nyo na pong patagalin ng 3 araw. Kapag isang araw na tuloy-tuloy yung lagnat, mga kapatid, isugod nyo na po agad sa hospital. No, huwag nyo na patagalin ng 2 days or 3 days pa. Yung 3 days, applicable lang po yun sa mga adults. Pero pag bata na tuloy-tuloy po yung lagnat, mas maganda, isugod nyo na po sila sa hospital. Lalo-lalo yung mga sanggol, mga kapatid, kasi hindi nyo po alam kung ano po yung pwede pong mangyari sa mga batang yan. Kasi alam nyo naman po, mga kapatid, at ito pa magandang paalala rin natin, Doc Julie. Ano yun? Magandang paalala. Health tip din po ito na isa sa mga sanhi ng pagkalagnat-lagnat ninyo ay yung dehydration. Yan, oo. Yan ang maraming nagtataka. Bakit sila nilalagnat? Yeah, minsan wala naman, bigla na lang sila nilalagnat. Pero hindi nyo na po nalalaman na isa sa mga sanhi kung bakit kayo nilalagnat ng biglaan kasi dehydrated po kayo. Yan. Kulang kayo sa Kulang sa tubig. fluid. Kaya maganda ay uminom lagi ng tubig, lalong-lalo na yung mga nag-e-area. Oo, kasi yan minsan hindi nyo namamalayan, tuloy-tuloy na kayo. Tuloy-tuloy kayo ng tuloy-tuloy sa mga soul winning. Minsan nakakalimutan nyo ng uminom ng tubig. At lagi kayo magdadala ng inyong tumbler. Yan. Siguro sa natin, darating na, anyway, malapit-lapit na pala ang ating anibersaryo. Ay, naku. Oo. 3 taon na ba tayo, no? 3 taon na po ang impormasyong pangkalusugan. This coming August, mga kapatid. August, ay tatawa 18. na Friday yata yan. Ay, sakto. After ng Men for Christ. After ng Men for Christ. Oo. Oo. After ng Men for Christ, yan po ay ang aming anibersaryo.
Kaya inaanyayahan po namin kayo mga kapatid na kayo po ay makadalo for that third anniversary special po namin. Oo nga. Yan. So, Sana- mamimigay kami ng limpak-limpak na naman ng mga giveaways. Oo, limpak-limpak. Yan, limpak-limpak na mga giveaways mga kapatid dito po sa mula po sa Impormasyon Pangkalusugan. Kaya yung mga givers natin, inaanyayahan po namin kayo na Maging magbigay. part. Maging part ng ating ano. Yan. Lalong-lalo na sa lahat ng mga lalong-lalo na sa lahat ng mga anong tawag nito, lahat ng mga palagiang viewers po natin. Yan, tulad nila Sir Cesar, Ma'am Belia, Ma'am Genesis Castillo, Ma'am Cyril Ampigno. Talagang uwantabay po kayo dyan dahil mamimigay po kami ng mga papremyo during that time, no? Third anniversary special po namin this coming August 18. Yan. August talaga po ang anniversary po. Ang Unang ganda anniversary siguro po yun. kung lalo na yung mga ano natin, yung may mga ano tawag dito, pang giveaways, lalo na yung puto paw, Ay, oo. yung calamares, Ay, oo naman. yung ano ng Rollins sa market, Pares. pares, lugaw. Pamigay natin yun. Yan. Para lahat tayo, masaya tayong lahat. Correct. Oo. Tama nga naman yun. At yung sino pang gusto mamigay para, hindi naman po para sa amin, kundi sa mga manonood natin, dahil kinabukasan po nun, wala nang pasok. Yes. Kaya again, no, inaanyayahan po namin kayo muli sa aming third anniversary special this coming August 18 after the Men for Christ po yun, no? Kaya stay tuned in lamang po kayo dyan mga kapatid. At muli ay tayo po magsama-sama para po dyan sa ating third anniversary Sana special. makarating si Ma'am Baby Bagyo. Ay, oo. Sana nandito At po si sila. Mitz Aler. Ma'am Oo. Flor Solomon. Correct. Kaya tabayan niyo po yun dahil napaganda po ng mga simpleng celebration lang natin. Again, to recognize God's faithfulness sa ating programang ito mga kapatid. No? Kaya patuloy lang na tangkalikin niyo itong programang ito mga kapatid. Alright, so sige mga kapatid at tuloy-tuloy na tayo at kung hindi man natin matatapos ito, muli ay itutuloy na lang natin itong mga discussion natin. Again, tandaan niyo po yung mga health tips namin na bigay po namin sa inyo, mga kapatid. Napakahalaga po nun. Patungkol sa leptospirosis, patungkol po doon sa dengue, bulutong, and also dehydration. No? Sana ay maging ano po kayo doon, maging aware po kayo doon sa mga bagay-bagay na Kaya yan. magkita-kita na tayo. Well, anyway, Naibigay sige. na natin ang purpose. Anyway, Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong araw po na ito. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, ma'am. Hello po. Magandang umaga po. Hello, good morning. Good Pasensya morning. na po at natrap doon sa bandang Marikina. Yan, masyadong kagabi pa ako natatraffic. Okay po, so magandang umaga muli sa ating lahat. Didiretso na po tayo sa ating topic. So meron po tayong bagong topic ngayon, ang ating types of tooth or dental restoration. Yun. So, yan po yung mga types o pag sinabi pong dental restoration, yun po yung kung paano po magiging maayos at functional muli yung ating ipin, yung iba't ibang klase ng pag-aayos ng ipin. So ano ba yung dental restoration? So ito yung nire-repair o pinapalitan, replacement ng damage or missing tooth. Pinapalitan yung itsura o yung hugis para po mas magandang tignan nang sa ganon mas ma-improve pa yung oral health and yung itsura, yung function ng ipin. So pag sinabi pong dental restoration, pwedeng pasta or dental fillings or rebuilding. Yung rebuilding, halimbawa nakakita po kayo ng ngipin sa gitna, yung central incisors, meron po yung mga gap, masyadong malaking gap. Yun po yung isang klase ng rebuilding para po mawala yung parang bungi sa harapan.
So, naghiwala yung dalawang central incisor. Yan po yung diastema. So, pwede ring mga crowns. Yan, isa ring bagay ng dental restoration, yung bridges and implants. So, bakit ba kailangan natin ng dental restoration? Hindi lang it helps to replace damaged or missing teeth, but also protect oral and overall health. Siyempre, kapag meron tayong missing tooth, mahirap ngumuya, mahirap ma-digest sa ating tiyan. So, yung ating overall health nako-compromise. Pagka may mga tooth decay, hindi ka masyadong makanguya, makakain. So, minsan lulunukin mo na lang. So, yun po yung nagsasuffer. So, isa pa rin, essential tong restoration to na dental restoration kasi tinutulungan niyang ma-regain ulit yung function at yung kanyang future problem mas maiwasan. So, kailan ba kinakailangan tong dental restoration o yung pag-aayos ng ngipin? Siyempre, una, pag may bulok kang ipin, and then merong mga tooth erosion, na i-discuss ko na yun, yung erosion dahil sa mga acidic drinks and foods na kinakain or pwede ring sa over toothbrushing, mga tigas na bristle, so mga iba't ibang klase po ng napupudpud yung enamel natin. And yung mga may crack, may chips, yan po yung nangangailangan ng restoration, pati yung mga missing teeth, yan din yon. At yung sinabi natin kanina, may diastema. So ano ba yung common type ng tooth restoration? So, dental fillings, yan yung unang-unang common. Yan yung po nasa image natin. Kung makikita nyo, hindi kayo masyadong mababother kasi parang mga itim lang sila. Pero pagka yan po ay inopen na ng burrs ni dentist, meron po dyan sa loob na crater o meron na talaga nag-create na sira. So, kailangan kahit ganyan, pwede na po yung papastahan. Yan po yung isang most common na restoration, tawag po dyan ay dental filling. Siyempre, ang ipin, pagka pinatagal pa natin yan, mas lalong lalaki, mabubulok. So, yan po yung cavity na dapat agad na papastahan. And restoring tooth, pagka ganyan po, mas maganda yung nilalagay namin na kakulay ng ipin. Yung closely, as much as possible, kahawig ng kulay ng original na ipin. So, madalas na ginagamit ay tulad niyan yung composite resin. So, kakulay ng ipin, natural tignan. At meron din pong traditional na ginagamit noon, yung amalgam na tinatawag. Pero meron pa rin mga disadvantages yun. Pero yun nga, still ginagamit pa rin kasi kung sa tibay, yes, matibay siya. So, yung filling options na ginagamit namin like composite resin. So, pwedeng, si dentist kasi nakakaalam kung ano yung applicable na ilalagay, if-fill doon sa, kung akma siya sa problem, kung sa bagang, sa harapan. Okay, so yung tulad niya, yung composite resin, nakakulay ng natural teeth, matibay din siya like metal filling. Pero much better presentation siya kasi nga hindi siya halata. So, kasi pag ganito yung kulay, parang yung nasa taas, yung amalgam filling, di ba? Parang, ano yan, parang bulok pa rin. oo, parang bulok pa rin talaga siya. Pero ma'am, di ba sabi nila mas matibay daw ito? Oo. Kung sa tibay, matibay siya, long-lasting din. Pero meron kasing mga, ano ngayon yung mercury concern nila na naa-absorb ng katawan natin. Parang So, pinace out na yata yan. opo, as much as possible, hindi na rin siya nilalagay. Kasi kung sa longevity pinag-uusapan, itong lumabas ng mga composite resin sa ngayon ay maipaparis na rin matibay katulad niyang sa mercury. Tsaka yung mercury kasi, merong mga patient na allergic sa mga ganyang material, nagkakaroon ng adverse reaction. And minsan, ito kasing amalgam, kapag
nilalagay namin para lang siyang sinisit in doon. Hindi siya actually nag-a-adhere doon sa tooth structure. So ito ay applicable sa mga malalaking sira. Malalaking sira talaga. So iyan po yung So, pwede pa rin siya, ma'am. pwede pa rin sa mga Pwede pa ibang, opo. Alam ko sa mga military clinics, naglalagay pa rin sila ng amalgam. So, yan po yung composite resin, mas maganda. And then, yung glass ionomer, yun naman yung nakikita nyo pag ang pasta nyo ay parang puti, maputi-puti, yun po ay acting like as sealant. So, matibay din siya, pero more on yun sa mga bata, nilalagay din yan. At kung iko-compara doon sa yung isa, yung composite resin, mas okay naman yung composite resin. Okay, and then yung resin modified glass ionomer, pareho din yan nung glass ionomer na opaque na sinasabi kanina, pero ito mas nagmamatch doon sa natural na kulay ng ipin. So ito ay preferred din ng mga dentist. So depende po yan sa case ng ngipin. Alam ni dentist kung ano po yung ilalagay na material para Tsaka sa yung inyo. price, ma'am, di ba? Mas mahal yan. Yung mga composite mahal din talaga. Kasi talagang magandang material po yan. Yun yan yung cost. So, yun po. At sa mga amalgam, yun may mga disadvantages din lalo na yung bagong butas ng cavity, pagka nilagay ang amalgam, nagkakaroon na experience yung patient ng mga few weeks na hot and cold sensitivity. Yan yung nangyayari dyan. Kaya minsan ayaw na rin ng dentist maglalagay ng mga amalgam pa. So yun po yung, pagka sa diastema, yun po yung napapansin nyo pagkahiwala yung central incisors, mas applicable doon po yung mga composite resin. Ang tawag namin doon ay nire-rebuild namin yung ngipin, improving and modifying the tooth size, pati yung shape. Yun nga lang, in-explain namin sa patient na pagka ni-rebuild yung diastema, merong konting paglaki ng ipin. So parang dinidisimulado na lang or siniseksihan na lang yung shaping, pero meron talagang paglaki ng central incisor nila. So, yung isa naman po ay yung dental crown. Another type of dental restoration is yung dental crown. So, ito pong dental crown, nabanggit na rin natin to na pagkamalaki na rin yung sira. Okay, so dito pwedeng i-dental crown tong case na to kasi masyado ng decayed. Yung enamel niya masyado ng nabulok. So, mas magandang i-hold siya na pag sinabing jacket, nababalutan siya. Pero ma'am, ito ma'am, ang gagawin muna sa dental crown, iro-root canal muna siya. Tama po ba? Pagka in-x-ray po siya na nakitang merong tama yung kanyang root canal, yung kanyang pinaka-pulp, doon po siya pwedeng i-advise na iro-root canal. So, kailangan pa rin i-x-ray yung mga ganitong malalaki ng sira. Although, kahit yung patient sasabihin, hindi naman po na sumasakit. Oo, minsan merong hindi sumasakit, pero nandun na rin siya sa pulp. So, much better pa rin i-x-ray para mas makita kung wala pa siyang tama doon sa dental pulp. Kasi yun po yung pinakamahalaga as much as paano natin mapapaganda yung ngipin, yung labas, kailangan yung loob, secured, safe, hindi may tama. Yan. Walang tama. Walang tama. Mahirap yung may tama. Kasi ma'am, kumbaga ano yan eh, kumbaga papatungan lang yan eh, di ba? Papatungan lang bulok ng ngipin na yan. Pero Yeah. yun nga, mas maganda siya, sabi mo, healthy pa rin dapat siya. Opo. Oo, kasi sayang Yung naman pulp. kung sayang naman yung crown kung hindi rin Yes, hindi rin naman siya oo. healthy. Yes. Diba? Kaya marami po kasi yung sabi, discuss natin before yung
dental crown maraming i-consider bago i-crown. Opo. Oo. Kailangan inside out, healthy siya. Kasi kung hindi, masasayang lang din yung crown. Minsan ang patient sasabihin, pwede po ba diretso na lang or let's say pastahan na lang kahit merong nakikita ng tama sa x-ray. So, pina-explain namin in a later time, pwede yang o okay, pero istorbohin ka niyan sa mga susunod na panahon. Kaya kailangan i-address siya na root canal. Kung like for example, ma'am, yung crown ba, kapag, like for example, hindi siya naging okay, Mhm. pwede ba siyang gamitin ulit? Yung crown na inilagay, Opo, ma'am. bawa Opo. naalis siya, Or kung sakaling... nire-resiment, bawa naalis lang siya, Opo. natanggal. Opo. Pwede po pwede. yung ibabalik as long as hindi siya na-chip or hindi na-broken, na ibabalik lang. Lalo na sa harapan. So kung okay pa yung fitting, nire-resiment lang namin yon. Kasi Pero, sayang eh. Magkano isang crown, ma'am? so yun, 6,000 pataas. Sa mga murang clinic, 6,000 pataas. Sa murang clinic na po yun. Mas sa may- murang clinic, Oo. 6,000. Saka, sa iba Oo. siguro mga 20. Pwede. Oo. Pwede, ma'am. Opo. Sa mga SM, ma'am, ganun. Sa mga malls, Sa mga yan, malls. 25. Isang ngipin, ma'am. Opo, meron pa nga 35. Yan. Pa-dental Oo. na kayo. Di ba? So, kailangan, itong ganitong klaseng ipin ay ini-x-ray talaga. Siguraduhin na walang tama yung dental pulp. So, yung kabila niyan, pwede na lang din po yung pinapastahan. Yan, yung dental filling na natural, composite resin. So, yan po yung sa dental crown. Pwede rin, meron din kasi iba-ibang dental crown na ginagawa sa laboratory kasi baka hindi pa rin masyadong alam ng mga patients. Just for information, pag sinabing dental crown, merong plastic. So, ang plastic, syempre, mas marupok lang din yan. It's also considered temporary, lasting from 1 to 3 years. Kung maingat, 3 years. So, pinapalitan din kasi nag invite din to ng mga leakage kasi plastic lang siya. Hindi siya ganon ka steady, katulad ng mga porcelain or porcelain fused to metal. So, iba-iba po yung crowns. At depende rin po yan kung nasa harapan o nasa likod. Meron din po kaming ini-introduce sa patient na ito po yung mas magandang crown sa harapan mo. Ito po yung mas maganda sa likuran mo. So, yun po yung mga porcelain na ginagawa na iba't ibang klase. So, yung isa, porcelain fused to metal or maririnig niyo yung PFM. Yan, matibay po yan. Kasi bakit? May metal. Okay, may metal. And then, yung pong isa ay yung full metal. Makakikita naman kayo ng ngipin na metallic. Yun naman, matibay din yun kasi metal na yun eh. So, meron ding indication yun. Bakit full metal? Yan. Meron po kaming tinitignan na clearances sa ipin o yung pag-occlude ng ipin. Pag hindi kaya, full metal namin. Siyempre, applicable lang yan sa mga likod. Kasi pag sa harapan, pangit tignan. Although noon, di ba, mas may metal ka dito or gold, sikat ka. Pero hindi na ngayon yon. Hindi na ngayon yon. So, yung po full metal and then yung IMAX at saka zirconia. Pag narinig niyo po yung mga ganon, parang nakakatakot yun, parang ang mahal IMAX. Tapos zirconia. Totoo po yun. Mga nag-range din yun sa 25,000 pataas each. Yung pong mga material na yon. Kasi bakit? Tanungin nyo bakit. Kasi, yon super, super talagang matibay. Yeah, super matibay. Like yung IMAX, yun yung, ang pinag-iba lang nila ng IMAX sa zirconia, yung, tsaka sa ibang crown, yung cost. Yan, yung presyo. Kasi yung zirconia matibay din. Yung IMAX matibay din. So, ang downside lang nila ay yung cost. Mas lesser ng kaunti lang ang IMAX at ito ay inilalagay more on sa harapan. Talagang pagka dinescribe yan sa laboratory, ay talagang matibay.
To the So, max. to the max. Kaya nga Emax, di ba? So, yan po yung mga matitibay na material. So, more on yung Emax ay sa harapan dahil yun, it closely matches yung itsura niya, yung doon sa natural. At saka yung zirconia, 100% ceramic based. Ito yung highest level of toughness. Ayun. And very pleasing din sa itsura. Wow, pag nakita nyo po yan, mga material na yan, hindi mo iisiping mga peke yan. Talagang sasabihin mo, natural na ipin yan. Ala pong sablay-sablay pagdating sa itsura. Kasi yung porcelain fused to metal, parang pag ngumiti yung patient, nagkakaroon pa ng, ay, jacket, pustiso. Kasi nakikita yung parang line ng metal. So, pag Emax zirconia ka, hindi talaga yan mapapansin. Pag ngiti mo, feeling natural talaga ang tingin nila. So, di ba? Wow din yung presyo nga lang. Kaya, yan yung mga artista na akala nyo totoo. Mga peke din ngipin nila. So, yan po. At ang mga to ay non-toxic and more resistant sa corrosion. Kaya nga, di ba? Super matibay siya. So, yan po yung pinoprovide ng, meron ding all ceramic, all porcelain na pinoprovide for dental crown. Best for natural look, matching din sa ipin. Yan, best option din sa front teeth. So, yan po. Biocompatible, ibig sabihin, hindi sila metal, wala silang used na metal, kaya toxic-free. Yan. Yan. Alright, so siguro dito muna natin puputulin yung discussion natin kasi Putol na. nabot na tayo ng ating oras mga kapatid. Okay, no? yun na po. So, tutuloy na natin discussion next time. Abangan nyo po yung mga i-discuss po ni Doc Larry. Marami pa po siya mga ituturo po sa ating mga iba't ibang dental restoration mga kapatid kasi nabot na tayo ng ating oras. Alright? So again, ay maraming salamat sa lahat ng umantabay ngayong araw po na ito. And I do believe na ito po itong programa ito ay naging blessing po muli para po sa inyo mga kapatid. Alright, bago tayo magtapos, ayan po ng mga bata ng speaker and also calls for this day. Sige po. Yan, salamat po at kahit pa paano kaunting discussion, meron po kong na-inform sa inyo tungkol sa inyong mga ipin. At maraming salamat po, andyan pa kayo sa susunod muli. Thank you and God bless. Alright, maraming salamat po, Doc Oo, Lily. gusto ko rin pasalamatan si Doc Lani kasi yung topic ngayon dagdag sa kagandahan. Man. Oo, dagdag ganda. Kaya abangan yung sa susunod na episode ni Doc Lani para mas marami tayong malaman. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas. Alright, maraming salamat po mga kapatid at mamaya rin na po yung The Baptist Lunch. Please, ay kayo po ay umantabay po dyan. Napakaganda po ng programa po na yan. Pang-pamilya po yan. Kaya muli may sumubaybay po kayo sa programa po yan. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.